issue na ito? One, there's no such thing as my side. Kaya nga, tinawagan ko siya. Twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement Nako, whatsoever. patay tayo dyan. Alam niyo ang pangarap ko? Ito pangarap ko to. Huwag niyong sasabihin sa SMNI Baka sabihin niyo bukas, i-comment niyo dun Huwag niyo i-comment. Promise niyo huwag niyo i-comment to sa SMNI Pero ang pangarap ko, mag-guest namin si Attorney Panelo at saka si Attorney Roque. Tapos pag kami yung yung gitna. Tapos magdedebate sila. Yun ang pangarap ko. Huwag niyong sasabihin bukas sa SMNI Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kanya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na Gentleman's Agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte wala siyang gentleman's agreement, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman, I don't remember any gentleman's agreement. Sabi naman nito, Banat Bay, magkano ang offer ni Tulfo sa'yo? Yung totoo. Eto yung mga taong ewan ko kung saan naiwan yung utak. Kanina ko pa sinasabing Duterte nga ang gusto ko. Magkano offer sa'yo ni Tulfo? Anak ng weteng. Ano? Saan mo naiwan yung utak mo? Pwede bang pwedeng bumili ka ng Banat by Perfume? Sige na, bili ka ng Banat by Perfume. Sige na. Wala Sumagad yung utak mo sa parang naiwan. Ewan ko kung anong nangyari. Walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Attorney Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay ganito. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sobereinty. So, ang karapatan para magtama. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating Pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating Pangulo sa national position bilang katambal ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice presidente nito. Yeah. Is there a possibility that the former president will not run as vice president of the si Robin, pag yan ang vice presidente, game over din yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming... Alam mo kung bakit naintindihan ko to si Panelo kung bakit si Robin ang gusto niya na maging vice president, just in case po.
Kasi nga ho, alam nyo, if you would talk with Robin Padilla, yung talagang masinsinan, tahimik po kasi yung mama, yung hindi ho siya yung katulad ng iba na mapapel. Pero yung mga, yung gusto nyo, balikan nyo yung mga live niya nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang lalim nung mama. Sobrang lalim. And I really thought, baka naman ano lang to. Ano lang, sa video lang. Ika nga, ganun lang. Sa video lang ba nagiging malalim? Alam mo, pag nakausap mo siyang personal, ang dami ko na nakausap ng mga politiko sa personal, mga government official, mas malalim pa ho siya. Mas matalino pa ho siya. Siyempre, nagkaroon lang kasi siya ng background na hindi maganda. Di ba ho? Pero wag mo natin kakalimutan. Marami ho sa Old Testament ang hindi maganda ang background, kahit nga sa New Testament, pero nung sila nagbago, maayos ho. Di ba ho? Ito wala akong biro ito Ulitin ko bakit ko ito kino-quote? Kasi naniniwala ko, the greatest teacher of all in the history ay walang iba kundi ang Old Testament and the New Testament, ang Biblia. Bakit to? Ito halimbawa, si Moises. Alam niyo ho ba na gaano ho si Moises kainitin ng ulo? Si Moises, nakakita lang ng mainitin ng ulo niya, pinatay niya. Nag-road rage, ika nga. Kaya lang hindi road rage. Wala pa kasing kotse nun. May nakita lang siyang mainitin, pinatay niya. Sobrang mainitin ng ulo. Lagi hong mainit ang ulo. Kahit pa ho nung panahon na siya ho ay inilabas niya na ang Israel sa Egypt. May mga times siya na nabuibuisit ho siya. Ganon siya kainitin ng ulo. Pero nakitaan siya ng leadership ng Diyos at nabago siya ng Diyos. At maayos ho. Kahit to sino pa ho? Kahit to si Pedro. Si Pedro, kilala niyo si Pedro, yung kapatid ni Petra. Hindi, si Pedro. Yung taga dyan. Si Pedro, isa rin mo yan. Yan naman si Pedro ang, Jollibee. Jollibee yan sa mga disipulo, si Pedro. Bida-bida. Hindi nyo ba mapansin? Bakit ganoon ang ginagawa ng Diyos? Kung sino pa yung medyo may rough edges, yung medyo pangit ang past, sila yung tinatawag. Kasi nga ho, meron ho tayong masasabing doon talagang gumalaw ang Diyos, ika nga. Merong galaw ang Diyos sa kanilang buhay. Alam mo yon? Eto si Robin, hindi naman siya nasubaybayan ko rin pa kahit papaano ang buhay nito mula nung siya nakipagsuntukan siya kay Richard Gomez sa basketball, naalala yun? Hindi niya na alam. Nung nagkaroon siya ng iba't ibang babae, lahat ng kanyang leading lady, pinatos niya. Yeah. Yung pagiging basag ulo, nandun yun eh. Pero nakita mo naman na binago ho siya. Binago ho. Kaya nga, nung ngayon, makikita mo pag kinausap mo, ilang beses ko nung nakausap kasi yan, alam mo yun, na talagang, uy, itong maman to, meron to. Malalim tong maman to. Tsaka may prinsipyo itong maman to. Diba? Nung nakulong, actually, malamang, marami ho siyang natutunan nung nakulong siya. Alam mo, maraming ganyan eh. Yung mga nakukulong tapos maraming natututunan. Marami rin naman nagiging gago lalo. Pero maraming yan, si Isko. Correct, tama. Di ba? Si Isko, isa pa ho yan. Di ba? Na dati ring, hindi naman maganda ang buhay niya dati. Basag ulo din siguro yan. Tsaka si Ba, sinasabi nga noon na kesyo kung ano nung ginagawa niyan dati. Pero nakita nyo naman yung pagbabagong... Kasi kung nagpatuloy yung kagaguhan niya, hindi niya magagawa yung mga ginagawa niya sa Maynila. Makikita ko. Sabi nito isa, Sara Robin, exciting na tambalan. Naku, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan, Sara Robin. Maganda yan. Pwede yan. Tama ba, Sara Robin? Hindi, Banat Bay. Magkano ba binayad siya ni Tulpo?
Masasabi mo lang na, Sara Robin ang gusto ko. Magkano binayad sa'yo ni Tulfo? Wala talaga. Wala talaga, wala. Sara Bongo, pwede rin yan. Yan, pwede rin yan. Hindi, totoo naman eh. Yan, si Senator Bongo. Yan ang masasabi kong lahat. Kasi tandaan nyo, kanang kamayan ni Pangulong Duterte bilang mayor. Eto nga sinasabi ko sa inyo eh. Kahit itanong nyo sa kahit sino mang opisyal ng gobyernong to, kahit sino mga mayor, congressman, gobernador, itanong ninyo, sino ang gumagalaw nung panahon ni Pangulong Duterte bilang mayor at bilang presidente? Hindi magiging successful si Pangulong. Ito, convince ako dito. With all of my heart, my palm, and my mind. Okay? Ito sigurado ako. Without Senator Bongo, hindi magiging successful si Pangulong Duterte. Kaya ako, kumbinsido ako doon. Kaya di ba, gusto kong tumakbo ng presidente yung si Senator Bongo. Lahat alam niya eh. At hindi, yan yung tipo ng tao, opisyal, na serbisyo talaga una niyan. Wala pang pumalya yan. As in, hindi ko na lang maisa-isa dito, pero walang pumalya yan na inilapit natin na hindi nila finalo up. Talagang bawat isang inilapit natin, inilapit ko lang. Senator, ito yung may nagpaparating ng kanilang mensahe sa inyo. Bahala na kayo, wala na akong magagawa dyan. Bagbasa. Alam mo, malalaman ko lang talaga. Ipapalo up na nila. Talagang tatawagan na nila. So, hanggang hindi natutulungan, naku po, maniwala ko kayo sa akin. Hindi yung tatantanan. Parang Mike Enrique. Hindi kayo tatantanan. Hindi, totoo. Walang biro. Ito, kahit tanong nyo sa mga moderator natin dito, di ba? Tama ba, mga moderator? Merong isang humingi ng tulong, ipinasa ko lang. Agad-agad, inayos. Hindi ko kinulit yun, ha? Hindi ko yun. Senator Bongo, follower nyo to. Senator Bongo, isa ito sa mga moderator ko. Wala akong ganun. De, promise, wala po akong ganun, ha? Sinabi ko lang, Senator, may nagpapadating sa'yo ng balita. Balita. Nang hingi ng tulong, ipinasa ko. Ganun lang. Iba kasi yun. Ako, sa totoo lang ha, mawala na lahat ng ibang yan. Basta wag lang mawala si Senator Bongo, kampante ko. Walang biro, kampante ko. Pag yan kumilos at gumalaw, alam mo perfect combination? Bongo tsaka si Isko eh. Pag yan dalawa pinagsama mo, alak ko po ang bilis ng asenso ng bayan nato. Pareho mabilis kumilos yung dalawang yun eh. Ay nako, wala akong biro. Ako, banat by for Senate. Wag na. Maniwala ko kayo pag ako naging senador. Mapapaya po talaga sa akin yung mga... Wag na ho. Sigurado marami magagalit sa akin pag naging senador ako. Marami talaga tayong aawain doon. Baka mailang beses ako mapatawag ng Senate President. Banat bay naman. Medyo kasamahan mo yan. Galang-galangin mo naman. Diba? Anyway, ito. Pakinggan natin itong, since nandito na tayo, pakinggan natin itong Senado. The next performance will start momentarily.